Hello, hello, hello. Ayun. Update tayo. Ano na rito? 1 o'clock na ng tanghali. So, kita nyo naman. Oh, ayan. Tuyo na. Wala na dito sa may parking namin. Okay na. Ayan, ayusin ko lang tong ano, yung pantawag dito, itong basurahan ko. Yeah. Kita na. May mga ano lang. Ayusin ko tong ano ko. Tingnan nyo, kita nyo naman, oh. Diba? Hindi ko alam yung tubig sa lalim kung paano siya matatanggal, kung magsasubside ba siya. Subside daw, oh. Pero alam ko lupa pa rin naman ilalim ko. Hindi ko lang sure. Pero sana mawala siya kasi babaho yan eh. Sana mabantot. Parang mahirap ikabit yung ano, yung anong tawag do ito, yung cover kasi parang may higpit. Pero itatry ko mamaya kasi may ano yun lang ako, gawin itong basura. Yan. Good thing bumaba na siya around 1 o'clock, so pwede nang kunin yung sasakyan doon sa dulo. So nga lang, kailangan mo pa rin maglakad papunta dun kasi may tubig pa rito sa harap namin. Ayan, may tubig pa rin. So ayun na nga, ano na yung tubig, pero ano, dami oh, maapahan no? So hindi ko nasasama yan. Ayan, inaalala ko itong ilalim. Tingnan nyo naman, no? Bumaha. Paano to lilinisin? Paano ano yung tubig dyan, diba? Ayan, no? Siyempre tayo naman eh, malakas tayo sa ganyan. Tayo parang Pilipinas tuloy na binaha. Ayan, no? Sira na tong ano, lalo nang nasira. Bubusin na, oh. Patutuyuin ko muna siguro yung ano, patutuyuin ko muna tong ilalim. Sana matuyo. Hindi ko alam kung kailan siya matutuyo. Tingnan nyo naman, oh. Tubig sa ilalim, grabe. Ano? Hindi, okay na rin yan sa amin kaysa naman dun sa iba na yun nga, pinasok yung basement, diba? Mas mahirap yun. Ayan ba? Sige, mamaya na lang, in-update ko lang kayo kung anong nangyari na dito sa amin. Ayan, okay na siya, unti-unti na lang. Pero siyempre matagal pa to bago maano uli eh. Tagal pa to, hindi mo pa siya pwedeng lakaran. Pwede nang maglakad dun sa ano, hindi pa, may ano pa rin, may mataas na part, pero ano mo siya lalakaran, di ba? Doon wala namang road papunta doon, so obligado lakari lusungin mo yung tubig. Siguro mamaya mga 2 o'clock sa ako kukunin yung sasakyan para medyo mas mataas na yung ano niya pag upa. O siya, sige, thank God that okay na, wala nang tubig. Yun lang, marami linisin pero okay na rin kasi nga maaga naman siyang pumupa. Sige, thank you sa inyo. Ito ang aming ano, ito ang aming buhay dito sa Canada. Hindi lang Pilipinas ang binabaha, Canada rin. Okay, bye bye. Mabas na ako, mababa na, ano na, hindi na siya around 2 o'clock na. 2 o'clock. Ayan, medyo humuhupa na yung tubig.
kukunin ko na yung sasakyan kasi babalik kami sa clinic. Kukuha ko din kami ng yung para sa ng anak ko. Ayan konti na lang konting-konti na lang kaya okay na. Ewan ko lang sa ibang part pero sa tingin ko bukas na yung road. Sa tingin ko bukas na kasi naman marami nang nahigop na marami nang napump. Ayan. Pero dito sa road naman okay naman, sakitan nyo, di ba? Wala naman. Doon binabagsak yung tubig doon sa part na yan. Diyan binabagsak yung tubig, hihigop. Pero sa tingin ko okay naman na, hindi na sarado. I'm not really sure, pero may nakikita pa rin akong mga kaulo doon harang-harang I hope dire-diretso na kasi pupunta nga kami ng ayun, may daan doon. So iikot lang. I guess so. Hindi mamaya na lang. Part na to walang flood. Ayun flood dito nung kanina, di ba? Nung nandito kami kanina, hindi niyo pala nakita. Kanina nandito kami kanina. Ang gulo ko puro kanina. Okay itong daan na to. Ito may tubig dito. Pero doon part hindi na, wala na. So sa tingin ko pwede na bumiyahe. Doon sa may first street. So doon yung sasakyan ko, kukunin ko na. Kailangan na bumiyahe. Parang Pilipinas style lang. Dito wala medyo mataas tong part na to. Doon sa amin mababa. Kaya itong likuran dito yung likuran naman yan, likod. Paano yan, mataas ang tubig doon sa dulo. Dito pa lang mataas na tubig hanggang doon sa dulo. Kunin muna natin sa atin si Gray. May laban yan si Gray. Ayun dry na dry Ewan ko lang itong kabilang street kung may tubig din. Hindi ko lang short, silipin muna natin. Pero titingin ko wala na yata dito. Straight naman yata dito. Wala naman yata tubig. Meron kaunti lang. Okay, hindi siya grabe. Sige, meron lang. Kuha ko na yung sasakyan. Ayan tuyo na. Pero hindi pa rin yan mamalansa yung amoy. Ayan okay naman na siya. So yun, kinuha ko na siya. Medyo naglakad pa rin naman ako. May mga part pa rin na may tubig. Yan nga. Pero pwede nang lumabas. Ayan, nakita nyo naman siya. Basang basa ang ilalim. Ito kinagandahan lang sa amin kasi sementado. So mabasa man, walang problema. Compare dun sa iba pag nabasa, maputik, malambot, so mas mahirap pag sa amin sementado, kaya okay lang. Ayan, konti na lang sa dulo, medyo konti na lang yung flat box na nilagay ko doon. Nausog, nag-move siya, napunta sa kabilang side. Konti lang pero nawala siya doon sa pinaka yung nilagay ko. So ayun, thank you Lord, okay na. Ayun, unti-unti na yan, dire-diretso na yan hanggang mamayang gabi, wala na yan. 7 siguro, unti-unti na lang siguro yan. So sige, maya na lang uli, balitaan ko kayo talaga pag yung mga 6-7, i-update ko uli kayo kung anong susunod na mangyayari. Sana okay na lahat. Okay, babush! Hello sa inyo. Ayun, bali lumabas kami, pumunta kami sa clinic. Ayan nga, kita nyo, doon silang dalawa. Umikot kami sa town, yung dinaanan namin. Wala, dito sa part na to, hindi masyado. Walang baha dito. Hindi ko lang alam nung umaga, pero sa tingin ko wala. Kasi wala naman bakas nung yung mga damo-damo na maliliit. Wala siyang baha. So, more or less, dun lang sa amin. Siguro kasi mababa lang yung area namin. Tapos may ibang part, kasi may iba akong nakitang bahay na wala namang baha dun sa road. Pero nagde-drain sila ng tubig galing dun sa loob ng bahay nila kasi may hose. Tapos may tubo doon
na para bang doon may kinakabit silang hose palabas sa road. Tapos ang kita mo nag-aano siya, naglalabas ng tubig. So it means na kahit hindi bumaha doon sa road mo, once na nagdire-diretso ng ulan sa magdamag, ang nangyayari talaga na-accumulate siya ng tubig or something or moist, sa mga may bahay, ano ba ang tawag doon? Kasi continuous yung rain eh. So ibig sabihin, nag-aano sila ng tubig dun sa ilalim o kaya around dun sa bahay nila. Wala naman din akong idea kasi wala naman tayong bahay. So yun nga lang, kami nakatira sa trailer. So yun lang, nakita lang namin dun yung sa harap namin, pero at wala rin din kaming basement, so wala rin kaming idea. Pero sabi nga lang nung iba, tinanong namin yung ibang aking mga kakilala, na yung iba, yung parang pa-start na yung pag ng apaw ng tubig, parang ganon. Tapos yung iba, nagmo-moist yung nila lupa, yung basement nila. So syempre, usually kasi, di ba, may basement ka, tapos malakas ang ulan. So, ang tendency nun, yung tubig, dalag nisisipin ng lupa, kung dire-diretso yun, dito, parang, yun nga, di ba, dun sa nauna kong vlog, hindi naman kasi common talaga dito yung umuulan ng ganun kadami. Malakas kagabi. Pero tinulugan na lang din namin kasi parang sa atin kasi normal naman yun. So ngayon, parang hindi namin ini-expect na ganun nga ang mangyayari, na malakas pala siya. So, ayun. Yan. Ayos, kitatabi ko. Nakakangawit din pala. Ayan. Hopefully, yun nga, thank God, kasi nga maayos, hindi nagdire-diretso yung ulan, tapos continuous naman yung pagpapump ng city doon sa lugar namin. Yun, unti-unti, siguro around 2 hours parang maano na yung tubig unti-unting every hour malaki yung nababawas, kaya dire-diretso siya. Ayun, an-update ko lang kayo kung anong nangyari dito sa amin, dito sa small town Kipling, Saskatchewan. So hindi namin ina-expect talaga, sing never in our mangyayari yung ganito. Pero so far okay naman, maganda, di ba maganda experience? Maganda ba experience yung tatawagin doon? In a sense na siguro parang matututo ka rin kung, lalo na pag may mga ganong weather. Yan, makabili kami ng bahay. Siyempre, babantayan mo na yung mga bagay na yon. So, ihahanda mo na yung mga kailangan mong gamitin in case, di ba? Lalo na, kunyari, tutulog kayo. Yung maganda yung yung maayos yung bahay nyo. You're not expecting na paggising mo, pagbaba mo ng basement, may tubig na, di ba? Parang nakakano lang din. So, pero sa amin, kami wala pa kaming bahay. Parang na rin yun, experience na rin yun. Experience na rin para sa amin na ganun nga. Huwag tayong papakampante, especially dito sa Canada. Huwag tayong magpapakampante kasi alam nyo na, ang weather dito unpredictable. Yun yung words na gusto kong sabihin kanina doon sa unang vlog na nauna. Unpredictable. Diba? Although mayroong siyang extreme tornado warning or what kahapon sa kagabi. Pero yung rain, naman siya, may rain forecast naman, pero hindi mo naman i-speak kasi usually may rain forecast naman pero yun nga, biglang bumaha, kaya sobra unexpected talaga yun, kaya hindi namin talaga siya inaasahan. So ayun, sige, hanggang mamaya na lang. Siguro sa tingin ko okay naman yun after so sige, ayos. Ayan, gusta. Ano oras na? 3:43. Ito na yung aming okay naman na to, yun na siguro. Pero yung sasakyan ng kapitbahay namin nandito pa. Pero sa tingin ko okay na yung kasada dito, pwede nang dumiretso. May siguro masyadong malalim. Yung mga kung pwede na. Kasi ganun din Oh yeah, pwede na. Yeah, I think so. Pwede na. Dito na ako dadaan. Dito napakataas dito ng tubig kanina Ayun, hindi dito mataas. Tapos dun sa part na yon medyo malalim. May tubig pa rin pero konti na lang. Yan.
Yan. Malalim dito sa part na to eh. Ramdam. Nararamdaman yan. Yung mga ano yan. Yung parang bumapagal yung andar ng sasakyan. Pero dito okay na. Ay, tuyo na pala dito. Yan, tuyo na rin dito sa amin. Pwede na maglakad. Ayusin ko pa itong ano eh. Ay, kung ganun ka. Ayan. Sige. Mamaya na lang. Mga Kabs, okay na. Pag ano na, tuyo na ang kalsada. Ayun, naayos ko na tong ano, gilid. Medyo madumi nga lang. Ayun, medyo madumi siya. Pero lilinisin ko na lang siya. Punasan ko na lang siguro. Kaya pala ito, bumubuka. Napansin ko. Ito, kita niyo may crack. Yung dating nakalagay dito na ganito, masyadong mahaba. Pinalitan na siguro nila yan. Masyadong mahaba. So kahit i-push mo siya dito pataas, talagang itinutulak niya to. Yan, umaangat siyang ganun. Kaya hindi nga siya pantay. Itong part na to hindi pantay. Pero ang ginawa ko, nung di ba kanina nga baklas siya, kinat ko na lang siya, binawasan ko dito sa may taas. Yun, sakto na. Di ba? Kasi yan yung kalat. Yan yun. Inakyat ko na itong aming cooler. Tapos yun, mabuti gumana itong yung aking lawnmower. Mababa na sa tubig to. Siguro hanggang dito eh. Pinasok na siya ng tubig hanggang dito siguro. Wala lang mark. O nakataas lang. Nakataas siya kasi kanina. Siguro hindi masyado nabasa. I'm not sure. Pero yung tinagilid ko kasi, dito nang gagaling yung tubig. Dito sa ilalim nang gagaling yung tubig. Pero ayos. Gumagana pa siya. Walang problema. So ngayon kaya ako nilagyan ng ano dito para dito ko sana sa ilalagay. Yan yan tang sa ilalagay. So hindi na siya makikita, di ba? Yan na yung lawnmower. Tatakpan ko na lang siya ng plastic para hindi mabasa. Ayun. Kasi ito nabasa din to eh. Ito yung yung mga binili ko na ridge cap. Medyo madaming natira pagpapagawa. Ayan mga basa yan, yung mga box. May mga box kasi sa ilalim. Inano ko na. Tapos ito, pinatutuyo ko lang. Okay na, patuyo na. Pero malambot pa to Ewan ko kung pwede na akong pumunta sa dulo. Ayan Pag umaapak ka, nag-wet pa siya. Tingnan natin yung dun sa kabila. Yung plant box na ginawa ko. Makikita natin nalunod na yun. Nalunod na sigurado. May tubig pa ron sa may gilid kasi medyo malalim yan. Ayun parang naging tuloy. Ano ba yung nasa isip ko? Naging ganun tuloy siya. Pero good thing, compact pa rin yung buhangin niya sa gitna. So hopefully makabuhay pa siya ng halaman. I don't know. Siguro. Ayan diba? May mahaba kaming ron eh. May nakuha akong mahabang kahoy. Hindi ko alam kung saan galing yan. Grabe. Ayan super. May tubig pa. Anyways, ayan madumi. Ganyan yung tubig kanina. Hindi naman siya totally talaga mataas. Pero, siyempre, in-expect mo ba sa ganitong lugar na magbabaha? Kaya ayun. Pero, ayan. Ito ang pinaka-update sa lugar namin. Na siya? Wala ng tubig, okay na, malinis na. Medyo mayun lang. Siyempre, pag ganitong maputik, ang kapalit, linis. So, yung iba nalinis ko na, yung tatlo. Pero siguro bukas ko na siya lilinisin kasi basa pa. Lang naman yan, punas lang naman yan, madali lang linisin. Diba? Ayun. Ayun yung battery nung battery ng bang tawag dito? Nung mower. Pero yun okay na. Pwede nang gamitin. Okay na. Yung mga bata naglalaro na. Ayun. Siya, sige. Dito na lang tayo. Dito ko natatapusin itong vlog na ito.
Ayan, bali, syempre, ano lang din, syempre, bago sa paningin mo eh. Usually, hindi naman talaga nangyayari yung ganito. Yung snow, ano ka na eh, prepared ka na sa snow. So, walang problema. Pero yung ganitong baha, yung flood, hindi na-expect ng karamihan eh. Yun nga sabi ko sa unang vlog ko. Uncommon talaga yung mangyari dito. Saka first time daw talaga bumaha ng ganito dito sa part namin. Pero yung ibang part medyo napapunta sa ESO medyo mataas eh. So kaya yun. Anyway, so dito ko na tatapusin itong vlog na to. Ito yung aking update dito sa amin sa Kipling, Saskatchewan. The flood is gone, the water is gone. We are all safe. Thank God. Okay ang lahat. Ayan, okay na. Lumabas na ang damo. Electric pan ni Mami. Electric pan. Ano ba? Windmill. Yan yung hélice ni Mami. Ayun, thank you sa inyo sa mga nanonood, sa mga sumusuporta, sumasubaybay sa aking channel. Maraming salamat sa mga hindi pa na-subscribe. Subscribe lang po tayo. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Para maging updated kayo sa aking mga vlog, sa aking mga video. Ayun, thank you. God bless.